Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming tao ang huhusgahan ka dahil lang sa hindi kanila maintindihan at hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na sa tingin mo ay makakapagpagaan ng iyong kalooban. Pero wala na yatang mas sasakit pa sa panghuhusga ng taong dapat ay nagmamahal at umiintindi sa iyo. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na magiging maayos din ang lahat? Gayong mas nangingibabaw ang pakiramdam na hindi mo na kaya at nais mo nang sumuko. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Reyna, 24 years old, at kasalukuyang nagpapahilom ng sugat. Mama Mia, maraming beses ko nang naitanong sa sarili ko kung dapat pa ba akong mabuhay. Kung sa araw-araw naman na pagising ko ay masasakit na salita ni Mama ang naririnig ko. Mga salitang tila ba matatalas na kutsilyo na nag-iiwan ng malalalim na sugat sa aking buong pagkatao. Mama Mia, sumulat po ako para ibahagi ang aking kwento sa inyong lahat, lalo na sa mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Dalawa po kaming magkapatid at pareho kaming babae. Ako ang bunso. May sarili ng pamilya ngayon si Ate Aryan, kaya kami na lang dalawa ni Mama ang magkasama sa bahay. Ang papa ko naman ay namatay dahil sa komplikasyon niya sa atay noong bata pa lang ako. Mama Mia, grade 6 ako noong mag-stop ako sa pag-aaral. Tampulan kasi ako ng tukso noon kaya naman lagi akong napapaaway. Nakilala pa nga ako sa school dahil lagi akong laman ng guidance office. Troublemaker ang bansag nila sa akin noon. Kapag ipinapatawag nga si Mama sa school ay galit na galit siya sa akin at kukuritin ako ng pino sa may braso ko. Sabi niya noon ay bakit hindi na lang daw ako nanahimik. Bakit kailangan ko pa raw gumanti at makipag-away dahil lang sa walang kwentang bagay. Hindi ko maintindihan si Mama noon, Mama Mia. Ako yung naagrabyado pero bakit parang kasalanan ko pa na ipinagtatanggol ko ang sarili ko. Mama Mia, simula noon ay hindi na nga ako pumasok pa sa school. Nawalan na rin ako ng gana sa pag-aaral at wala namang pakialam noon si Mama. Kung ako ay hindi nakapag-aral, si Ate Aryan naman ay nakapagtapos sa kursong business management. Palagi tuloy sinasabi ni Mama na total opposite kami ni Ate. Si Ate raw kasi ay masipag at matalino. Samantalang ako ay tamad na nga, bobo pa. Sinubukan ko na nga na magtrabaho, Mama Mia, dahil nagbabakasakali akong matuwa si Mama sa akin, pero hindi pala. Kahit pa nakatutulong na ako kay Mama noon ay si Ate lang ang magaling para sa mga mata niya. Sa murang edad ko noon ay malaki na ang inggit ko kay Ate Aryan at hindi ko rin napigilang magtanim ng galit sa Mama ko. Lahat ng negatibong emosyon na yun ay dinala ko hanggang sa paglaki ko, Mama Mia. At lalo pa iyong lumala nang minsang bumisita sa amin si Ate para ibalita na nakapagpatayo na siya ng sarili niyang negosyo. Ma! I'm home! Ay! Aryan! Anak ko!
Kamusta po kayo, Ma? Ay nako, ikaw na nga lang ang maganda sa araw ko ngayon eh. Kung hindi ka siguro dumating baka hanggang mamaya sira ang araw ko. Bakit naman po? Nag-away na naman ba kayo ni Reyna? Ewan ko ba dyan sa kapatid mong yan? Wala nang ginawang tama. Ay, Reyna, ano na naman ba ang problema niyo ni Mama? Anong ginawa mo? Ba't ako na naman? May gawin ako o wala, lagi naman akong pinagagalitan ni Mama. Ano bang bago dun? Para namang laging brand new sa'yo si Mama. Umayos ka ng sagot sa ate mo ha. Wala ka talaga modo, buwisit ka. Ma, hayaan niyo na. Ay, teka, may pasalubong pala ako sa inyo ni Reyna. Wow! Ito ba yung milk tea na uso ngayon, nak? Opo, Ma. Pero tingnan niyo po yung nakasulat yan sa baso. Sa baso? Arian Simplicity. Ah, kapangalan mo pala tong pinagbilihan mo ng milk tea, nak? Oh, bakit? Anong nakakatawa? Teka, sa'yo ba to, nak? Ikaw ba may-ari ng shop na to? Opo, Ma. Akala ko di niyo pa magigets eh. Nakapagpatayo na po ako ng sarili kong shop. Maliit lang naman po pero malay po natin, di ba? Balang araw lalago din yung business ko. Naku naman! Ang galing-galing talaga ng anak ko! Kaya proud na proud ako sa'yo eh! Hindi kagaya ng isa dyan na wala yatang pangarap sa buhay. Tatanda na lang siyang pabigat sa akin. Buti pa tong paborito kong anak, may sariling negosyo. Ano pa pang problema niyo sa akin, Ma? Nagtrabaho na nga ako para makatulong sa inyo, di ba? Buong sweldo ko binibigay ko sa inyo para lang manahimik na kayo. Araw-araw na lang, maya't maya. Puro kayong Arian. Si Arian ang magaling, si Arian ang matino. Pastos ka! Huwag mo akong sinisigawan, buisit ka! Anak lang kita! Yun na nga, Ma eh. Anak niyo ko. Pero saan banda? Ba't hindi ko makita yun? Ba't hindi ko maramdaman na anak niyo ko? Ginagawa ko naman lahat, Ma, para mapansin niyo ko. Pero para lang akong multo na hindi niyo makita. Huwag mo akong trabahan! Kung pareho lang sana kayo ng ate mo, wala tayong problema. Kung bakit pa naman kasi sa lahat ng mamanahin mo sa tatay mo, yung pagiging batugan niya pa at pagiging walang kwenta. Ma, tama na. Ikaw naman, Reyna, huwag ka nang sumagot. Nanay pa rin natin ang kausap mo. Nanay? Bahala nga kayo sa buhay niyo. Bastos talaga! Reyna! Bumalik ka dito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Ma, tama na. Hayaan niyo na muna si Reyna. Maghinay-hinay din kayo minsan sa sinasabi niyo sa kanya. Di naman niya kasalanan na ganyan siya ngayon. At anong gusto mong sabihin? Nakasalanan ko kung bakit nagkanda leche-leche ang buhay niyang kapatid mo? Ay, ang akin lang po, huwag niyong laging binubulyawan si Reyna. Kasi sa nakikita ko, hindi maganda ang epekto nun sa kanya. Please ma, bawas-bawasan niyo na yung pagiging dragon niyo sa kapatid ko. Sige kayo, papangit kayo niyan. Ay nako, ano pa nga ba? Pero hindi ako mangangako. Mama Mia, nag-walk out ako dahil hindi ko na kaya ang mga masasakit na salitang ibinabato sa akin ni Mama. Alam ko rin na mali ako dahil sa pagsagot-sagot ko sa kanya. Pero sobrang sakit na kasi. Pareho naman kami ni Ate Arya na anak niya pero magkaiba ang turing niya sa aming dalawa. Ang gusto ko lang naman ay mapansin din ako ni Mama. Kahit na hindi yung matalino, hindi magaling at hindi paborito. Mama Mia, maliit lang ang bahay namin na yun kaya narinig ko pa ang huli nilang pinag-usapan. Gusto kong matuwa dahil ipinagtanggol ako ni ate. Pero kinakain ako noon ng insecurities ko. At para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ay kinuha ko sa aking drawer ang nag-iisang bagay na saksi at naging karamay ko sa bawat pagdurusa ng aking kalooban. Naupo ako sa kama ko at hiniwa ko ng blade ang balat ko at pinagmamasdan ko ang paglandas ng sariwang dugo mula roon. Hindi naman yun ganun kalalim pero sapat na para makaramdam ako ng sakit.
Siguro sa mga nakakarinig nito ngayon ay iisipin nilang abnormal ako o wala ako sa katinuan. Dahil sino bang matinong tao ang sasaktan ng sarili niya? Sa totoo lang, Mama Mia, ito lang ang tanging bagay na pumipigil sa akin para takasan ako ng aking katinuan. Ito lang din ang tanging bagay na nagpapagaan ng kalooban ko sa tuwing hindi ko na kaya ang matinding sakit. Naging gawain ko na ito mula noong tumungtong ako sa edad na 19. Mama Mia, hindi naman lingid sa kaalaman ni Ate Aryan ang ginagawa ko. Ilang beses na niya akong nahuli na sinasaktan ang sarili ko at ilang beses na rin niya akong pinagsabihan na itigil ko na yun. Pero hindi ko talaga mapigilan. Doon ako nakakahanap ng comfort sa tuwing hindi ko na maintindihan ang mundo. Ano ka ba, Reyna? Hanggang ngayon pa rin ba hindi mo titigilan yan? Tingnan mo nga yung sarili mo. Puro peklat na yung mga braso at hita mo. Ano bang pakialam mo? Buhay ko to, ate. Katawan ko to. Kaya kung ano man ang gusto kong gawin sa sarili ko, wala ka na ron. Hindi pwedeng hindi kita pakialaman. Kapatid kita at nag-aalala ako sa'yo. Ay, kailangan mo na talaga ng tulong. Tulong? Anong tulong? Bakit? Mukha na ba ako nasisiraan ng ulo, ate? Mukha na ba akong baliw sa paningin mo ngayon? Hindi sa ganun. Pero ito kasing ginagawa mo, di na to tama. At ano yung tama? Yung ginagawa sa akin ni Mama? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin, ate. Ano ba yung tama? Ay, intindihin mo na lang si Mama. Matanda na siya. Stress lang yun kaya siya ganun. Ate, hindi ko alam kung bulag ka o ano eh. Simula bata pa lang tayo, halatang halata na kung paano niya ako itrato. Nakikita mo ba yung malaking pagkakaiba ng trato niya sa akin at sa'yo? Kasi kung hindi, ewan ko sa'yo. Di mo kailangang magalit sa akin. Kapatid mo ko at hindi ka away. Pero galit ako sa'yo. Ba't ba kasi lahat na lang nasa'yo? Bakit hindi ka man lang nagtira para sa akin? Maniwala ka sa akin, Reyna. Hindi ko intensyon to. Lagi ko na rin pinagsasabihan si Mama kaso hindi ko rin alam kung bakit ang laki ng galit niya sa'yo. Alam mo, ate, minsan iniisip ko kung ampun lang ako eh. Ampon? Hindi, ano ka ba? Huwag kang nga nag-iisip ng ganyan. Anak ka ni Mama, magkapatid tayo. Ano ba kasing mga pinapanood mo sa TV at ganyan ang pumapasok sa utak mo? Tinatanong mo pa talaga sa akin yan? Ano, maang-maangan lang ang peg? Hindi ba ba obvious? Reyna, Ano, bubulyawan mo rin ako kagaya ni Mama? pinipilit kitang intindihin pero masyado makitid yung utak mo. Eh di ikaw na ang matalino! Ano ba bang ginagawa mo rito? Pwede ba lumabas ka na sa kwarto ko? Hindi ko kailangan ng peging pagmamalasakit mo! Ang plastic! Oh my gosh! Reyna, sorry! Hindi ko sinasadya! Hindi mo ako maiintindihan, ate! Dahil wala ka sa sitwasyon ko! Kung pwede lang, lumabas ka na sa kwarto ko! Labas! Mama Mia, matapos ang pagtatalo naming yun ni ate, ay napahagulgol ako ng iyak. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit pa kaysa sa mga sugat ko. Ang mga salita ba ni Mama o ang sampal ni ate? Natatakot din ako na baka tuluyan ng mawala ang nag-iisang taong handang umintindi sa akin. Pero kahit anong pigil ko kasi noon, Mama Mia, ay galit at inggit ang nararamdaman ko para sa ate ko. Hindi ko man gustong sabihin yun kay ate, ay may bumubulong naman sa akin na iyon ang gawin ko. Mama Mia, tama po kayo ng nabasa. May mga naririnig akong mga bulong at nagsasabi sa akin na magpakamatay na ako dahil wala namang nagmamahal sa akin at walang may pakialam kahit pa mawala ako sa mundo. Walang buhay ang maaapektuhan pag nawala ako.
Pero nilalabanan ko ang mga bulong na yon dahil alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagpapakamatay. Gusto ko mang humingi ng tawad dahil sa pananakit ko sa sarili ko, Mama Mia, ay hindi ko magawa. Dahil alam ko na uulit-ulitin ko pa rin yun. 2 araw akong nagkulong sa loob ng kwarto ko, Mama Mia. At sa loob ng 2 araw na yun ay hindi man lang nag-alala si Mama na alamin kung humihinga pa ba ako. Si ate naman ay mayat-maya ay dumadaan at tatayo sa may pintuan ng kwarto ko para mag-sorry. Mama Mia, noon ko na-realize kung gaano ako kawalang halaga sa mama ko. Madalas ko na ngang itinatanong sa sarili ko kung para saan pa ba at nabuhay ako sa mundong ito kung sarili ko namang ina ay ayaw sa akin. Tinatanong ko rin ang sarili ko kung ano ang naging kasalanan ko kay mama para maging ganito ang pakikitungo niya sa akin. Naisip ko rin kung bakit ko pa pipilitin ang sarili kong maging mabuting anak kung hindi naman niya ako nakikita bilang kanyang anak. Makalipas ang 2 araw na yun ay naisipan ko nang lumabas ng kwarto ko dahil nagugutom na rin ako, Mama Mia. Dumiretso ako kaagad sa kusina at naabutan ko sina mama at si ate na kumakain. Niyaya pa akong kumain ni ate pero hindi na ako umimik. Pinilit kong kumilos ng tahimik dahil iniiwasan ko na mabulyawan na naman ako ng mama ko. Pero Mama Mia, sadyang hindi talaga kumpleto ang araw ni mama kapag hindi niya ako nasisigawan. Aba naman! Mabuti na isipan mo pa na lumabas. Baka kulang pa yung 2 araw. I-extend mo na. Ma, inuumpisahan nyo na naman si Reyna. Hayaan nyo na, nasa harapan tayo ng pagkain eh. Alam kong gutom na rin ang kapatid ko. Bakit? Sino ba nagkulong sa kwarto niya at ginutom ang sarili niya? Ma, please. Kahit ngayong araw lang, tumigil muna kayo. Umuwi ako rito kasi gusto ko kayong makasamang 2 ni Reyna. Pero ayoko ng ganitong lagi na lang kayong nagbabangayan. Kung bakit kasi magkaiba kayo ng kapatid mo. Na hindi niya nakuha pagiging madiskarte at masipag ko. Tingnan mo nga yan, no? Hanggang ngayon sa akin nakaasa. Pinag-aaral ko siya noon pero anong ginawa? Lahat ng kaklase niya inaaway niya. At anong napala niya? Wala! May trabaho nga siya, kakarampot naman ang kita. Buti ka pa, may sariling negosyo. Tapos ka na, Ma? Nasabi mo na ba lahat ng gusto mong sabihin? Hindi, marami pa akong gustong sabihin kaya maupo ka dyan. Ma, nag-usap na tayo, di ba? Pasensya ka na, anak. Pero kumukulo talaga ang dugo ko sa kapatid mo na yan kapag nakikita ko siya. Hindi ka pa ba napapagod kakatalak mo sa akin, Ma? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagkukumpara mo sa aming 2 ni ate? Kasi ako, sawang-sawa na ako. Pagod na akong intindihin kayo. Hindi ko alam kung bakit galit na galit kayo sa akin eh. Anak niyo rin naman ako ah. Pero bakit ganon? Parang hindi ako parte ng pamilyang to. Sabihin niyo nga, Ma, ampun lang ba ako? Sana nga ampun kita pero hindi. Anak kita. Kung anak niyo ako, bakit hindi niyo ako magawang mahalin kagaya ng pagmamahal niyo kay ate? Dahil hindi ka kasama sa mga plano ko sa buhay. Isa lang ang anak na gusto ko. Pero ang batugan mong ama, inanakan pa ako ng isa. Buti sana kung responsable siyang ama. Kahit mag-anak kami ng 1 dosena, ayos lang sa akin. Kaso hindi. Pabigat na nga siya sa akin nun. Dumagdag ka pa. Ma, utang na loob, tumigil ka na. Hindi kasalanan ni Reyna ang pagiging irresponsable ni Papa nun. Manahimik ka, Arian. Hindi mo alam ang hirap na dinanas ko noon para lang buhayin kayo habang ang tatay nyo nagpapakasarap sa buhay at walang ginawa kundi maglaseng. Pero hindi kasalanan ni Reyna yon.
Kahit pagbalik-balik ta rin niyo ang mundo, anak niyo pa rin siya. Sa inyo siya nanggaling. Hindi rason na pinlano niyo o hindi na mabuo siya para lang maging iba ang trato niyo sa kanya. Kung hindi pala ako kasama sa plano nyo, bakit hindi nyo na lang ako ipinalaglag noon? Bakit binuhay nyo pa ako? Ba't pa ako nabuhay kung araw-araw naman pinapatay nyo ako sa sakit ng mga sinasabi nyo? May takot ako sa Diyos, kaya hindi kita pinalaglag. May takot pa kayo sa lagay na yan? Sa ginagawa nyo sa akin, hindi ba kayo natakot man lang? Dugot laman nyo ako. Paano nyo nasisikmurang pabayaan ako? Kung pinabayaan kita, edi sana nasa kalye ka ngayon o kaya pinamigay na kita. Pero dahil anak kita, hindi ko ginawa. Ba't ba hindi ka nalang magpasalamat na binuhay kita? Wow! Salamat ha! Kasi binuhay niyo ako. Hindi ko hiniling na mabuo ako. Pero ipinanganak niyo ako. Responsibilidad niyo na mahalin ako at ibigay lahat ng pangangailangan ko na mula pa nung bata ako, ipinagkait niyo na sa akin. Kaya nga galit na galit ako sa tatay mo at sa'yo. Sana lang talaga hindi na lang kita ipinanganak para wala akong sakit ng ulo ngayon. At para na rin wala akong anak na abnormal kagaya mo. Masobra ka na! Hindi na tama ang sinasabi niyo sa kapatid ko! Anong hindi? Nakita mo ba ang mga peklat niyan sa katawan? Sinong matinong tao ang gagawa niyan? Baka nga may sa demonyo na yung kapatid mo eh! Tama na! Ito na ang huling beses na masasaktan niyo ako, Ma. Sana nga hindi niyo na lang ako pinanganak para hindi na rin ako nagkaroon ng nanay na katulad niyo! Ma! Wala kang utang na loob! Matapos kitang buhayan, ganito ang igaganti mo sa akin? Binuhay niyo lang naman ako! Pero kahit kailan, hindi kayo naging ina sa akin! Mama Mia, sobrang sakit marinig mismo sa nanay ko na hindi niya ako ginusto nung una pa lang, na hindi ako parte ng plinano niyang pamilya. Pero wala nang mas sasakit pa na tawagin akong abnormal ng mismong kadugo ko at ng taong nagluwal sa akin. Hindi ko na kinaya ang sakit na nararamdaman ko kaya naman lumayas ako sa amin. Nagpalaboy-laboy ako sa kalsada at hindi alintana ang direksyong tinatahak ko. Tiniis ko rin ang gutom dahil ano pa ba ang saysay kung mamatay din naman ako. Dumating na nga ako sa puntong pagod na ako at gusto ko na lang sumuko. Hanggang isang gabi, Mama Mia, ay napadaan ako sa isang mataas na tulay. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa mga boses na naririnig ko sa utak ko. Mga boses na nagsasabing tumalon ako, Mama Mia. Nang mga oras na yon ay nag-flashback sa utak ko lahat ng mga sinabi sa akin ni Mama. Kaya naman naisip kong wala na talaga akong rason para mabuhay. Tatalon na sana ako sa tulay nang biglang may humila sa akin. Miss, kung ano man ang problema mo, pag-usapan natin. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Ano bang pakialam mo? Gusto ko nang mamatay kaya bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan. Sa tingin mo ba pababayaan kitang magpakamatay sa harapan ko? Eh di umalis ka! Iwanan mo na ako rito! Di ako aalis dito. At mas lalong di kita bibitawan hanggat di ka kumakalma. Miss, di ko alam kung anong problema mo, pero hindi ito ang solusyon. At anong solusyon? Buo na yung loob ko kanina. Pagod at sawa na ako sa buhay ko. Ba't kailangan dumating ka pa? Ba't hindi niyo na lang ako hayaang magpahinga? Ayoko na. Pagod na ako. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Tagasan ka ba? Wala. Palaboy na ako ngayon. Lumayas ako sa amin at hindi na ako babalik doon. Baka hinahanap ko na ng pamilya mo.
Walang maghahanap sa akin. Nanay ko nga nagsisisigi pinanganak niya ako eh. Sana daw hindi na lang niya ako binuhay para wala siyang anak na abnormal. Abnormal? Normal ka naman sa paningin ko, miss. Tingnan mo nga ako mabuti. Tingnan mo to mga peklat ko. Normal pa rin ba to sa'yo, ha? Kailan mo pa ginagawa yan? Matagal na rin. Simula nung 19 years old pa lang ako. Okay, ganito. Total, ayaw mong umuwi sa inyo. Pwedeng doon ka na muna sa bahay ko kaysa maiwan ka rito. Baka bigla ka na lang kasi mag-attempt na tumalon ulit eh. Di ka kayanin ng konsensya ko na pabayaan ka rito. Bakit? Hindi mo naman kasalanan kung gusto ko magpakamatay ah. Hindi mo ko maiintindihan. Pero ikaw naiintindihan kita. Kaya nga gusto kitang tulungan. Kung ano man ang problema mo, malalagpasan mo rin yan at handa akong tulungan ka. Bakit ba nagpipilit kang tulungan ako? Wala ka mapapala sa akin. Hindi rin mayaman ang pamilya ko kung iniisip mong makakatanggap ka ng pabuya kapalit ang pagtulong mo sa akin. Ay, isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero tutulungan kita sa ayaw at sa gusto mo. Kaya halika na. Doon ka na muna sa bahay ko hanggang sa maging maayos ka. Sigurado ka? Patutuloyin mo ako sa bahay mo? Malay mo ba kung killer ako na nagpapanggap lang na magsusuicide? Killer? Wala sa itsura mong papatay ng tao at alam ko yun. Kaya tara na, ako nang bahala sa'yo. Tutulungan kita. Pero sa ngayon, kailangan mo munang maligo at kumain. Kaya doon ka na muna sa bahay ko. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak na masama sa'yo. Wala naman akong pakialam kung magandang intensyon mo o hindi eh. Bahala na kung ano mangyari sa akin. Wala rin naman akong pakialam. Ay, ako nga pala si Michael. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Reyna. Nagdadalawang isip man, ay sumama ako sa kanya, Mama Mia. Lahat na ng masasamang senaryo na pwedeng mangyari sa akin ay naisip ko na. Iniisip ko na kung may masamang mangyari man sa akin ay wala na akong pakialam. Pagod na ako sa lahat, sa mama ko, sa ate ko at lalong-lalo na sa sarili ko. Pero katulad nga ng ipinangako ni Michael, Mama Mia, ay tinulungan niya ako at ni minsan ay hindi siya nag-take advantage sa akin. Inirespeto at iginalang niya ako. Kaya naman tumagal din ako ng halos 5 buwan sa pananatili sa bahay niya. Sa maikling panahon na yun ay nakilala ko si Michael at kung bakit gano'n na lang siya kadeterminadong tulungan ako. Isa pala siyang cognitive psychology major student, Mama Mia. At 1 taon na lang noon ay gagraduate na siya. Kaya niya ako tinulungan dahil sabi niya na iintindihan niya ako. Dumaan pa ang ilang buwan nang makaramdam na ako ng hiya dahil sa pananatili ko sa bahay ni Michael. Naisip ko kasing pabigat na ako sa kanya at baka hindi lang niya ako magawang paalisin dahil naaawa siya sa akin. Kaya nagdahilan na lang ako na may nahanap na akong trabaho at matutuluyan. Pero hindi siya pumayag dahil hindi pa raw ako gumagaling mula sa depression ko. Nag-aalala raw siya na baka maisipan ko na namang mag-suicide, Mama Mia. Buo na ang loob ni Michael na huwag akong paalisin kaya hindi na ako nagpumilit pa. Pero biglang kapalit ay inako ko ang lahat ng mga gawaing bahay para kahit papaano ay makabayad man lang ako sa kabaitan niya sa akin. Noong una ay ayaw pa niya pero napapayag ko rin siya. Maganda na rin daw na libangin ko ang sarili ko.
Mama Mia, maraming beses ko pang tinangkang saktan ulit ang sarili ko. Pero kapag naiisip ko si Michael at ang tulong na ginagawa niya para sa akin, ay bigla na lang akong natatauhan. Sa totoo lang, mahirap takasan ang sakit kong ito. Pero hindi ako sinukuan ni Michael. Ipinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Na hindi lang ako mag-isa sa pakikipaglaban ko sa sarili ko. Na-late ka nang uwi ah. Marami kayong ginawa sa school? Oo, tinapos na namin yung fieldwork namin. Tsaka naghahanda na rin kami para sa final defense. Di ko nga alam kung pagkatapos ito matino pa ako eh. Bakit? Mahirap ba yung course mo? Mahirap, oo, pero alam kong worth it kasi alam kong marami akong pwedeng matulungan. Ay, oo nga pala, donuts. Pasalubong ko para sa'yo. Oh, eto. Sa akin? Bakit? Anong meron? Wala naman. Ayaw mo ba? Di ka ba mahilig sa matamis? Hindi, pero sige, kakainin ko to. Salamat dito ha. Ikaw, gusto mo? Para sa'yo talaga yan. Kaya dapat ubusin mo yan. Okay. Nagluto na pala ako ng hapunan. Niluto ko yung adobong manok na maanghang. Yung paborito mo? Wow naman, daig ko pa may asawa. Ay, ang ibig ko sabihin, masarap umuwi na may dadatnan kang pagkain pag uwi mo. Ang hirap kaya nun. Pagod ka na nga sa sandamakmak na paperwork at case study. Tapos pag uwi mo ng bahay, magluluto ka pa. Ipaghahain na kita. Gusto mo na bang kumain? Maya-maya na. Kumain naman ako ng 2 siopaw bago ako umuwi dito. Kaya medyo busog pa ako. Ganun ba? Sige, sinabi mo eh. Magpalit ka muna ng damit para malaban ko na rin kagad yung uniform mo. Mamaya na rin siguro. Ako na lang maglalaba. Reyna, wala akong pasok bukas. Baka gusto mong mamasyal. Naisip ko rin kasi na di maganda na nandito ka lang lagi sa bahay. Kailangan mo rin ng change of environment paminsan-minsan. Ipapasyal mo ako? Oo, makakabuti rin kasi para sa'yo na makapag-enjoy ka. Tsaka best therapy to para ma-divert ang isip mo at hindi ka lagi nag-iisip ng mga negatibong bagay. Okay, sige. Siya nga pala, Michael. Ano yun? Gusto ko sana magpasalamat sa'yo sa lahat ng tulong mo at mga nagawa mo para sa akin. Hindi man sa ngayon pero balang araw masusuklian ko rin ang kabaitan mo. Ano ka ba? Voluntary to. Kusa akong ibinigay sa'yo ang tulong ko. Kaya hindi ako nanghihingi ng kahit anong kapalit. Maliban na lang sa tuluyan kang gumaling. Sapat na sa akin yun. Uy, ba't ka umiiyak? May nasabi ba akong di maganda? May masakit ba sa'yo? Wala. Ano lang, sobrang saya ko lang kasi kung hindi ka siguro dumating nung gabing yun, malamang wala na talaga ako sa mundong to. Kaya maraming salamat. Wala yun. Magtiwala ka lang sa akin. Malalagpasan mo rin ang lahat ng to. At habang nakikipaglaban ka sa matinding depression, lagi mong iisipin na nandito lang ako sa likod mo. Handang saluhin ka pag bumagsak ka. At tutulungan kitang tumayo para magpatuloy ulit hanggang sa manalo ka. Salamat ulit, Michael. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Reyna, hinding-hindi kita susukuan. Sasamahan kita hanggang sa gumaling ka. Pero para magawa ko yun, kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Mama Mia, matapos ang pag-uusap namin iyon ay gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling nakaramdam ng kapanatagan ng loob. Si Michael na nga ang nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo at maswerte akong natagpuan niya ako. Kinabukasan nga, Mama Mia, ay pinasyal ako ni Michael sa isang park sa may Ayala. At masasabi kong nag-enjoy ako kasama siya. Pansamantala kong nakalimutan ang mga problema ko. Habang namamasyal pa nga ay itinuro niya sa akin ang mga bagay na dapat kong gawin kapag inaatake ako ng anxiety at depression ko. Isa na roon ang pagbibilang ng 1 hanggang 10 o higit pa hanggang sa kumalma ako.
Mama Mia, sa nakalipas pang mga araw ay ramdam ko kung gaano kaepektibo ang mga itinuro sa akin ni Michael. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan naming dalawa. Pero hindi namin inaasahan na hihigit pa kami sa pagiging magkaibigan nang bigla na lang siyang umamin tungkol sa tunay niyang nararamdaman para sa akin nang minsang namasyal kami ulit. Di ko alam kung kailan nagsimula to. Pero ang alam ko, di na simpleng kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, Reyna. Kundi higit pa ron. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nabibigla o nalilito lang? Hindi ako nalilito. Ang tagal na nating magkasama. Sa tingin mo ba hindi ko ba nasusort out ang feelings ko para sa'yo? Hindi ko alam. Tulad nga ng sinabi mo, matagal na tayong magkasama. Baka naman nasanay ka lang na ako palagi ang kasama mo. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Feelings ko to eh. Ako to. Nung una, simpleng pagkagusto lang to. Pero habang tumatagal na mas nakikilala kita, mas lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Reyna, mahal kita. At alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Ha? Paano mo naman nasabi? Sa akin ka pa ba magtatago? Nababasa ko mga kilos mo at kung paano mo ko tingnan. Bakit? Paano ba kita tingnan? Imbento ka dyan ha? Wala akong gusto sa'yo. Alam mo kung di kita kilala, baka nasaktan na ako sa sinabi mong yan. Pero hindi ako pwede magkamali eh. Alam ko na gusto mo rin ako. Taas din naman ang self-confidence mo, no? Kasi nga, confident talaga ako. Pahihirapan pa ba natin ang mga sarili natin kung pareho naman tayo ng nararamdaman? Reyna, aminin mo nga sa akin. Ano bang ikinakatakot mo? Ay, hindi naman kasi ako maganda. Tsaka tingnan mo nga ang itsura ko. Hindi ako kagaya ng ibang mga babae dyan na normal. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan mo pag pinakilala mo ko sa kanila? Baka pagtawanan ka lang nila, Michael. Shh, oh. Ayan ka na naman sa negative thoughts mo. Diba, sinabi ko na sa'yo na huwag mong ida-down ang sarili mo? Reyna, lahat ng tao may kanya-kanyang kapintasan. Walang perpektong tao sa mundo. Pero kasi… Wala ako nakikitang mali sa itsura mo, okay? Di ka abnormal. Kaya alisin mo yung mindset mong ganyan. Yang mga peklat mo, di mo dapat ikahiya yan. Kasi yan ang patunay kung gaano ka katatag. Biruin mo, sa kabila ng lahat na nangyari sa'yo, nagawa mong bumangon. Kahit kailan hindi ko iisiping pangit ang mga peklat mong yan. Minahal kita ng buo at kasama na doon ang mga kapintasan mo. Mahal din naman kita, Michael. Hindi ko rin alam kung kailan nag-umpisa. Pero ang alam ko lang, hindi ko nakakayanin na wala ka. Gusto ko palagi kang nasa tabi ko. Selfish ba ako kung ihilingin kong sa akin ka na lang? Hindi selfish yun. Ano ka ba? Sayong-sayo na ako kung yun ang gusto mo. Ayoko na rin naman na mapunta pa ako sa iba. Pero dapat, akin ka lang din ha? Kanino pa ba? Ikaw lang naman ang tumanggap sa akin ng buo. Ba't ganun? Parang tunog na pilitan ka. Hindi, ano ka ba? Para kang sira. Parang gusto ko tuloy magtampo sa'yo. Hindi pa nga tayo, magtatampo ka na. Eh di tayo na. Ha? Agad-agad? Hindi ba tayo masyado nagmamadali? Anong problema dun? Mahal kita, mahal mo ko. Doon din naman tayo papunta, di ba? Matagal na rin tayo magkasama sa iisang bahay. Ba't di pa natin gawing official ang relasyon natin? Hindi ka ba manliligaw muna? Pwede naman kitang ligawan kahit tayo na. Araw-araw pa kitang liligawan. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi ko hahayaan na maramdaman mo ulit na mag-isa ka. Dahil nandito na ako. Susuportahan kita sa lahat ng oras. Pinapangako ko sa'yo na palagi kitang iintindihin. Hindi kita susukuan kahit na anong mangyari. Ang swerte ko na nakilala kita. Sobra-sobra pang binibigay mo sa akin kahit na hindi ko naman hiningi. Tinanggap mo ako sa kabila ng mga kapintasan ko. Ikaw yung nagsilbing guardian angel ko.
Maraming salamat kasi iniligtas mo ko. Binigyan mo ko ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. Ano bang sinabi ko sa'yo nun? Di ba sabi ko magtiwala ka lang sa akin? Hindi ka na mag-isa. Haharapin natin ang bawat bukas na magkasama. Pangako na magiging masaya ka sa piling ko. Gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. Pero kung dumating man yung oras na masaktan kita ng di sinasadya, pinapangako ko rin na hihingi agad ako ng tawad sa'yo. Pipilitin kong hindi na maulit kung ano man ang pagkakamali kong yun. At pupunan ko yun ng purong pagmamahal. Mama Mia, nang sabihin yun ni Michael, ay nagkaroon ako ng kasiguraduhan na siya na ang gusto kong makasama sa habang buhay. Sa ngayon nga, Mama Mia, ay masaya na kaming nagsasama at graduate na rin siya sa kanyang kurso, samantalang ako naman ay patuloy pa rin nagpapagaling sa aking depression. Sa tulong ni Michael ay nagkaroon ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Hindi ko na rin naisipang sasaktan ang sarili ko o magpakamatay. Lahat ng yun ay pinagpapasalamat ko kay Michael dahil sa matyaga niyang pagtulong sa akin. Mama Mia, nagkaayos na rin kami ni Ate Arian dahil na rin sa tulong ni Michael. Lagi niya kasing ipinapaalala sa akin na walang kasalanan si ate. Naipit lang daw ito sa away namin ni Mama. Kaya't hindi nagtagal ay natutunan ko ng tanggapin ang malaking pagkakaiba namin ni Ate Arian. Natutunan ko na rin na mahalin ang sarili ko, Mama Mia. Masaya na rin si ate para sa akin at nagpasalamat pa nga siya kay Michael dahil unti-unti na raw nabubuo ang pagkatao ko sa tulong niya. Hanggang ngayon nga lang ay hindi pa rin kami nagkakausap ni Mama. Alam kong galit pa rin siya sa akin pero pasasaan ba at magkakabati rin kami? Dahil sabi nga ni ate, bali-balik ta rin man ang mundo ay iisang pamilya lang kami. Sa lahat ng masamang pinagdaanan ko, Mama Mia, si Michael ang magandang nangyari sa buhay ko. Masaya na ako ngayon sa piling niya at nalagpasan ko na rin ang mapait na yugto ng aking buhay. Nagawa ko na ring tanggapin ng buo ang aking sarili. Kay Michael ko natutunan ang salitang pagpapatawad. Ang sabi niya sa akin ay hindi ako tuluyang magiging masaya kung magtatanim ako ng galit sa puso ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na kung ang Diyos nga ay kayang magpatawad, ang tao pa kaya? Kaya't sa paglipas ng panahon ay natutunan kong unawain ang mga hindi magandang nangyari sa akin. Napatawad ko na rin si Mama sa lahat ng mga pagkukulang niya. At dito ko na nga tinatapos ang kwento ko, Mama Mia. Naway magsilbi itong aral at inspirasyon sa mga taong kagaya ko ay nawalan din ng pag-asa at dahilan para mabuhay. Hindi ko sinasabing pamarisa nila ang mga maling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Maging halimbawa lang sana sa kanila ang ginawa ko para maitama ang mga pagkakamaling yun. Narealize ko din na hindi natin pagmamay-ari ang buhay natin. Hiram lamang natin ito sa Diyos. At siya lang ang may karapatang bawiin ito sa atin. Maraming salamat, Mama Mia, kung sakali man na mapili niyo ang aking sulat para maitampok sa programa mo. More powers po sa inyo, lalong-lalo na sa programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever ka barangay, Reyna.